Magandang hapon mga boss, mga camping, mga bunyog, maaga tayo ngayon, oo. Hirap po yung ginagabi, muulan, oo. Marami tayo, magkukulab tayo. 99 yung comments, oo. Magbigay lang ako tayo reaction dito ay Attorney Enzo Recto. Ang pamagato nito yan 8 hours ago, Duterte, inaming mag-aaktibo uli siya sa politika. Bakit? Kailan ba siya hindi naging aktibo, attorney? Kailan ba naging hindi aktibo si Digong? Sige, pakinggan mo natin si attorney. Bayan, welcome sa isang namang episode ng ating Kape at Kwentuhan. Mga kabunyog, mauna muna itong Kape at Kwentuhan natin. Siguro hinihintay nyo yung Magandang Araw Pilipinas at Mundo. Mamaya na muna tayo sa Magandang Araw Pilipinas at Mundo. Iunahin ko na muna to kasi magandang topic ito magandang topic ito. Itong tungkol kay Duterte. Mga kabunyog. Di ba sabi ni Duterte nung matapos yung kanyang termino, dahil tapos na ang termino niya, na siya, retirado na sa politika, hindi na siya makikialam sa politika, at na lang siya, yung kanyang panahon, babawi naman siya sa kanyang pamilya, doon na lang siya sa Davao, mag-i-enjoy ng kanyang retirement. Kumbaga, yan yung sabi nung una ni Duterte, di ba? Attorney naman, di ka na nasanay dyan. Yes, si Digong yan. Parang sa 10 sinabi niya, swerte na may tamang dalaw puro joke. Paano sabihin hindi siya aktibo sa politika? Hindi nga ba, mga boss, nung filing of candidacy, hindi niya alam kung anong gagawin niya sa sarili niya Diba? Patakbuhin niya si Bato, presidente, mamaya, Bato, atras! Parang hindi, nakita mo naman yung attorney, di ba? Mamaya kasama niya si Bongo. Papile sila, presidente si Bongo, siya naman ang vice president. Paano hindi aktibo? May ayaw na nga lumaya sa Malacanang yan di ba, attorney? Tuloy. Mga kabunyog, mga kababayan, kung natatandaan natin. Ngayon, biglang nagkambyada si Duterte. Biglang nagkambyada. Dito sa ipapanood ko sa inyo mamaya, inamin niya mismo, kaharap niya itong kanyang mga loyal na mga alalay, itong si Bongo, si Tolentino, si Bato, si Robin Hood Padilla, mga kasamahan niya sa PDP Laban. Sinabi niya na sa darating na araw magiging aktibo uli siya sa politika, lalo na't malapit ng eleksyon sa 2025. So ibig sabihin yung sinasabi ni Digong na na siya, retirado na, nagawa na niya ang magagawa sa bansa. Kumbaga para sa kanya, ang tanong, ano ba ginawa sa bansa niyan? Binaon sa utang di ba, attorney? Wala namang nagawa yan Ewan ko sa inyo kung ano nagawa niyan. Sa akin wala akong nakita Sa totoo lang, wala. Yun, dami na matay. Yun ang nangyari. Di ba, mga sir? Tsaka, nagkabaon-baon sa utang. Ano ba nagawa? Economic advisor niyan, si Inchik. Spiritual advisor niya, si Kibulo. Yan ang nagawa niya, attorney. Ewan ko kung bakit ganyan ng tao dyan. Ewan. Sige, tuloy. tapos na ang role niya. Pero ngayon, biglang nagkambyada. Ang tanong, bakit? Bakit kaya? Yan ang bibigyan natin ng paliwanag. Ano kaya ang naging dahilan at 360 degrees ang naging kambyada ni ni Ako na sasagot niya, attorney. Kwarta, isa. Kapangyarihan. At saka yun nga, takot siya kay His Excellency, baka ibigay siya sa ICC. Ganun lang yun. Sige, baka meron pa. Ni Duterte. Anong nagtulak sa kanya na dati, sabi niya, ayaw niya nang magsalita, ayaw niya nang makialam, retirado na siya. Kailan ba natin ayimik yung bunganga niya, attorney? Kailan ba? May sariling programa sa FMMI yan, di ba? Wala akong alam na natahimik ang bunganga niya, si Digong, wala. Ultimo kumakain yan, may camera pa kakamay, Diyos Mario Joseph, tao. Tapos ngayon, ano daw siya?
mag-aaktibo uli. O ito, panoorin nyo ito mga kabunyo. Sige. Relax na tayo ngayon. Ano po ang pakiramdam natin sa daily routine natin? Well, retired ako and I am enjoying actually a life sa retirement days ko. More time with the family, more time for myself, and the badly needed ang kulang ko sa tulog nung naging mayor ako at naging presidente ako for the longest time. So, a lot to catch up. Not really for that reasons. Okay naman ako. But yung para sa sarili ko. And more time with the family. Sir, yung ginagawa natin nung araw, relax kayo. Nagkakamay pa tayo ngayon. So, more or less, nabalik nyo na yung mga ganong routine. Very less stress. Yes, and more time to be with yourself. Ano ko lang is hindi na ako makapaglakad na masyado for obvious reasons, age. Yung pastime ko na mag-hunting sa gubat, naputol sandali yun, na-interrupt dahil sa mga NPAs. Tama na yan. Na ano ko siya. Basta ang ano nito, meron nung kumakalat na naman na survey yan, si Digong, number 1 daw sa Senado. Tsaka yung mga tauhan niya, lahat po sila bumabandera do sa survey na tanggiri raw, tanggiri na naman, panibago na naman noon na survey. Oo. Ito number 1 si Digong. Pero alam nyo, si Atty. Enzo, hindi siya makapaniwala doon sa survey na yun. Oo. Ako yung survey na yun para sa akin, pag hindi na bago ang ingredients ng Comelec at na itong makina nato, yun ho ang lalabas. Parang kagaya rin nung kay His Excellency. O, diba? Kung ano yung survey, na halos kalahati na survey kay His tsaka kay Sara, yun ang nangyari, diba? Planchado na. Oo. Naman na magsalita. Myself. Diyos ko. Wala akong sinabing yan. Sa totoo lang mga boss yan. Hindi ko nga yun. Nakita ko palang nagkakampanya ako. Walang panalo. Akalain mo nanalo. Pero ang sisi ko talaga sa administrasyon kay Pinoy. Kasi nga yan substitute candidate lang yan kay Dino. Si Dino for mayor ang candidacy niya. Paano mo isasabit yan para presidente? Kung talagang ni Pinoy, hindi ko yan nakatakbo kasi late filing na yan si Digong ng mga time na yun pinabayaan nila buong akala nila to sa akin pag tumakbo yan, ang apekto niya kay Grace po. Akala nila pag tumakbo yan, magiging sure ball si Mal Rojas. Kaso hindi yun na nangyari. Daming naniwala dyan na pag siya patayin ko lahat ang adik, magje-jet ski ako, tupunta ako sa sahay niya siya, tutusok ko yung bandera, kung ano yan pinaniwalaan nga ewan ko kung ano nangyari sa Pilipinas. Yun ang tanong ni Atty. Enzo, yun din ang tanong ko, anong klaseng kasyungahan ang nangyari? Lord, kung ano yan yung mga lumalabas na balita na yan pag hindi pag yan pa rin ang component nitong darating na eleksyon, yung Comelec na yan, sila pa rin yan, at yung makina na naman na yan ang gagamitin, maski anong gawin, kung may oposisyon pa, kung meron pa nga,
Eh, lakas ng oposisyon noon. Ang tibay ng oposisyon noon. BP Leni, o si Pangilinan, o ang lakas. Sa totoo lang, malakas yun. Oo. Nakita nyo naman yung mga rally ni BP Leni, ha? Oo. Tawag dito, voluntarism pa, volunteer pa yun. Oo, nakita ninyo. Sino na mismo nagsabi? Si Franklin Drilon. Mula siya na naging politiko, ngayon lang siya nakakita ng ganong klaseng crowd sa isang rally. O ganong kakapalang tao para matalo lang ng walang kabuhay-buhay. No? Kung ano yung survey, doon ibinase ang naging resulta ng eleksyon doon sa survey. Ba? Sa totoo lang mga boss, oo. Sa tagal ko na ho nakatutok sa politika. Yun ang nakagaraang eleksyon, pinakagarapal po yun. Para sa akin, yun ang pinakagarapal. Oo. Sipin mo yung lalagyan ng ballot box ay yung lalagyan ng mga boto halos kahon na lang na sapatos. Oo. Grabe ho yun. Oo. Pero walang nakapalag. Oo, di ba? Maraming nga, sabi nga ni Garcia, sige, lahat ng mga irregularities na idaing ninyo, idalhin nyo sa COMELEC at aming pag-aaralan yan. Oo. Ganun. Open kayo, sige, file kayo, protesta. Tapos na Oh. Malungkot po mga boss. Yan po ang katotohanan. At pag naririnig ko yung mga si Sara Duterte, ang posibleng maging pangulo sa sunod, patay na, wala na akong kapag-apag-asa. Oo. Lalo na yun. Ubos. Excellency talaga yan. Kung gusto niya, kung gusto niya manatili sa yun lang yan. Oo. Sa oposisyon naman, mga boss, kung yan din lang ang mangyayaring eleksyon, bantayan nyo, sabi nyo, may naririnig ako, bantayan daw mabuti ang ating mga boto. Bantayan nyo man yan, itataboy lang kayo ng mga sundalo ng mga may hawak dyan hindi. Nangyari na nga ho itong nakaraang eleksyon, di ba? Meron pa harap-harapan nagpipil up, ilan yung magpipil up pinagpipil upan yung lahat ng mga irregularities nitong nakaraang eleksyon. Naka-televise pa. May nangyari ba? Wala. Yung vote buying na grabe, harap-harapan. Protesta kayo, sige. May nangyari ba? Wala. Ito ngayon yung TN Trio. Sa tansya nyo, may mangyayari dyan. Wala din po yan. Wala Wala akong oposisyon Wala akong sumusuporta. Wala akong wala. Wala pong mangyayari dyan. Puro po yan, aligasyon lang. At yun, lalabas si Garcia. Sabihin na niya, hindi totoo yan. Sasagot pa yan naman kay ni Garcia. Si Garcia, kung magsalita si Garcia, para totoo din, di ba? Nakita nyo naman yung mukha ni Garcia. Nung pinagdidiinan niyang nadaya si Excellency. Sinasabi na nga ni Atty. Mac na walang pandaraya. Titira pa rin nila ni ito. Isang abogado. Sino ba isa pa? Si Victor Rodriguez. Oo. Supreme Court na nagsabing walang dayan Nagpa-recount lahat, pinagawa na nila. Wala na nga nakitang dayan Oo. Pero ayaw pa rin tumigil. Nang kasisigaw na sila idinaya ni BP Leni. Pinagbibintangan nila si BP Leni ng daya. Sabi na, sino bang may record ng mandaraya? Tao talaga, hindi ko alam kung ano. Ang trolls, masyadong nagpailalim sa mga troll. Grabe. Mga boss, sobrang grabe. Kawawa talaga. Basta yun lang sa akin, mga chief, mga boss. Kung yan pa rin, sila Garcia ang naandyan sa COMELEC, at saka makina pa rin, ganun pa rin, the same pa rin, gagiging klase ng eleksyon, wala po yan. Maski anong bantay gawin mo dyan, tapos na nga, ano pa babantayan mo? Di ba nangyari sa TN Trio? 20 milyon, isang oras.
Isang oras pa lang, tapos na. Alam na kung sino nanalo. O, yan din ho yan. Sana, mali ako. Mag-collab na po tayo. Basta ito hong nangyayari na ito, tanging Panginoon na lang po nakakaalam. Wala na po tayo. Doon lang po tayo kakapit. O. Kung merong divine intervention na darating. Basta, masa tayo. God moves in a very mysterious way. Yun na lang po talaga yun. Raul Villanada, shout out Greetings, Kuya Rox. Wala naman yan si Attorney Katok. Gadog. Gadon. Walang mabuting mga manggagaling sa bibig ng taong ito. Ikaw naman, advisor ni Excellency yan. Kala mo Raul Villanada. Dapat itawag diyan kay Gadog ay dakilang buraot. Raul Villanada ulit Disbar na nga ay nanunuya pa. Hiniling pang may mamatay. Reklamo pa Grand Slam ka na nga 15-0. Tambak. Ano pa ba? Ewan ko dyan kung anong pinaghahangak niyan. Parang wala na sa hulog, Porbing Peña, shout out. Good evening, Sir Rox. Gabi-gabi nanonood ako sa'yo. Ganda ng topic mo. Tanging alay ko sa'yo. Subscribe and do not skip ads kasi mahirap lang. Just keep it up and more power. Okay lang yung Porbing Peña. Oy, salamat doon sa nagpa-birthday sa akin sa GCash. Oo. Hindi ko nababanggitin pangalan mo. Anak, doon sa mga baka magpapa-birthday, hindi ko yan. Handa lang siguro konti, Pero kung may makukuhang, may mga magandang puso, pampa-opera po ng misis ko yan sa mata. Tatabi ko po yan. Medyo malupit-lupit din Pero pa siguro, sabi ng doktor niya sa mata, pwede pa siguro hanggang January, sabi niya. Pag hindi na talaga, talagang kailangan na operahin, sabi niya. Okay lang, Dok, ako naman. Kaya hindi pwede handa-handa Kahirap ng buhay ngayon, mga boss. Buti kung talagang sobra-sobra, di ba? Doon sa mga kung hindi ho pilitan, doon lang sa may sobra, yung GCash ko, 09162-752-386, 09162-752-386, yun po. Dun sa mga gustong magpa-birthday sa akin. Doon lang sa may pag wala wag na. Mahirap po buhay ngayon Good evening, Karaoke, sabi ni Kalat niyo. Kurutin mo. Ng pino-pino, Karaoke. Be well, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear. Joy Riolada. Welcome to the club. Joy Riolada. Bago to Good evening po, Mr. Sa totoo lang. Always watching here. Keep it up po. And always God bless. God bless you. God bless, Joy Riolada. Conchita Castilleos, shout out. Raul Villanada ulit Hindi nasayad yan, tukod na ito. Ang silbi nito ni Gadog ay taga-mura at taga-balahura ng mga kontra kay BBM. Yun naman talaga papel niya. Conchita Castilleos ulit Narinig ko na po yan. Ang bastos gustong mamatay si Justice Leonen. Yun nga. Ganun nga kagaling tong advisor nito sa poverty. Ni His Excellency. Dati baya sabi ni Kalat niyo. Huwag na natin patulan yan si Paring Gadon. Nagsasayang lang tayo oras diyan. Walang kwentang pag-usapan ng ungas na yan. Iba ang tanong, iba sagot. Mabuti pa magtanim na lang tayo ng mais
at kamote. May aanihin pa tayo. Mukhang sang-ayon ako sa panukalang batas mo, kalat. Normando Reyes, shout out ha. Sabi niya, dapat hindi na ini-interview ang uwas na si Gadon dahil puro kagaguhan lang ang pinagsasabi. Pinagsasabi niyan, sayang lang oras at energy yan. Ewan ko nga ba, bakit ang tiyagaan lang interviewin yan, ano? Ramis shout out. Gago dun. Ito. Boy Ramsek, shout out ha. Sabi niya, pinakamagandang gawin ng Supreme Court kay Gadong, ay kay Gagong Gadon, ipatapon sa basilan. Total, gusto naman ng Gagong yan na ubusin ang lahi ng mga Muslim. Kahit mga bata, patayin daw. Sinabi niya yan sa interview ni Cara David. Pati daga at saka ipis. Sabi niya, ubusin niya lahat. Basta Muslim yung ipis at saka daga. Tutudasin niya talaga. Iba talaga to si Katok eh. Ay, si Katok, si Gadon eh. Ha? David Alwin Mendoza, shout out. Good evening, Karox. And mga Rocky Warriors. Hindi makaget over si Katok, Gadon. Pala. Di siya pwedeng tawagin na attorney. Pwede pa. Attorney no case. Naghahanap ng sihisihin, siya itong bastos ang bibig. Nasuspindi na nga siya noon for 6 months. Di pa din tumigil. Kaya, ayan, dinisbar na siya. Totoo yun. Nasuspindi na nga yan di ba, David? Akira Milo, shout out Ingat, sweetie, sabi ni Kalatni. Angelito Vincent, shout out Karox, tama lang talaga na tawaging bobong attorney yan. Sangayon ako sa iyo dyan. Hindi niya alam yung tama sa kamali, di ba? O ano Mantakin mo, kabastos nung ginawa niya doon sa babae. Risa Robles ba yun? Oo, puta lagis. Wala kayong mga pamilya yun. Parang kagaya ng ginagawa niya namang ngengkil yun Parang pinagdadasal niya mamatay di ba? O, kinawa niya pa Gadon! Marlo ka, shout out. Hindi nyo ba napapansin? Parang may problema talaga sa pag-iisip itong si Gadon. Pansin namin. Napansin namin, maharlo ka. Napapansin namin, kala mo. Hello, Miss Loida Claro. Shout out, Kabsat. Wala, hindi kami nakikita, kalat ni. Baka busy. User, shout out Saan ba nag-aral ng abugasya yung ikinahihiya ng alma mater niya yan? At anong grado nakuha? Bulok ang utak. Ay nako, Gadong. Rolando Cruz, shout out. May tama ata. Ang liliit ng comment nito mga to, pero napapatawa niyo ako sa totoo lang. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Iba talaga utak at tamil ng bunganga ni Gadon. Ibig niyang sabihin na mas magaling pa siya sa justices na Supreme Court? Oo naman. Tinuturuan niya nga, di ba? Yung mga nag-i-interview sa kanya ay matatalino at professional newscaster at host. Diyos ko po, Gadon. God bless po. Aray ko, Lord. Parang in-interview si Sara Duterte, ganun din diba? Kung ano tanong mo, lalayo. David Alvin Mendoza, shout out, sabi niya. Hello again, Karox. Dapat hindi na ini-interview ng tao yan si Gadon. May katok sa utak yan. Gusto pa tawagin siyang attorney or secretary, advisor lang naman siya. Dapat itawag sa kanya ay amuyong or sip-sip. Gagaling. Tama ka dyan, David ka. Rolando Cruz, shout out. Malay nyo, mauna pa yan mamatay. Di malayo, Romel Fabregas. Welcome to the club, Romel. Disbar na nga, mayabang pa. Mayaman daw kasi siya. Sabi niya, mayaman siya, marami siya kotse, di ba? User ulit, ang sarap tapalan, Ang sarap tapalan sa lumpas ang bibig,
Rolando Resco, walang kwentang tao yan, sabi ni Rolando Resco. Anong walang kwenta, Rolando ka? Advisor yan, His Excellency, kala mo ewan ko. Rolando, ano ba yan? Ana Mercado, shout out. Good evening, Karoke. Di ako nag-comment last night, wala na akong ma-comment. Ngayon, medyo interesado ko kay Gadon Medyo interesado ko kay Gadon. He's just an idiot. Kala ko naman kung anong comment. Kaya po. Nico Tekniko, shout out. Sir Roque, good evening, God bless always. Bakit nagkaroon ng hinayupak na advisor ang gobyerno katulad ni Galunggong Gadon? Kaya ang ating pamahalaan ay maraming samot-samot na katiwalian at krimen na kinakasangkutan ng mga kawani at autoridad na pugad na mandurugas. Sana magkaroon ng saysay ang isinusulong nilang Engineer Toto Kausing na tanggalin ng Smartmatic na instrumento ng mga hunyango sa pamahalaan. Sana maganda yan. Pag bumalik yung tinatawag na manual counting, pwede. Pero kung ganyan, walang. Renato Misina, shout out. Ana Mercado ulit. Good evening, Karoke. This guy is purely idiot, a lawyer who act scumbag. Walang pumupuri sa iyo, Gadok. Johnny Bigod, shout out. Gandang gabi, Karoke. Luko-luko talaga ito si Gadon. Ayaw pang aminin ng mga kalokohan at kabastusan niya. Binanggit pa si Dilima, samantalang si Dilima ay frame up lang at nakulong. Siya ay nasa labas, tsaka bineblame pa yung Supreme Court. 15-0 ang butuhan. Sira talaga ulo nito si Gadon. Dapat dito sa mental hospital. Aray ko. Tanggapin kaya? Johnny Bigod, tanggapin kaya? Palagay mo naman. RPB 8067, shout out Yan ang bunga ng kabobohan mo, Pulangaw. Yun. Marilu Pabian, shout out sabi niya. Salamat. Good evening po, Kuya Rox. Grabe naman si Gadon. Dapat maging sensitive naman siya sa pagbibitiw ng ganyan na salita. Magbago nawa ang pag-uugali niya habang may panahon pa. We never know. Baka bukas wala nang time para humingi siyang kapatawaran sa mahal nating Panginoon. Naku, Marilu ka. Ang Panginoon itong mga to, kwarta. Keep safe always, Kuya Rox, as well as your loving family. Lord, save the Philippines. Kuya Rox, just want to send a pa-birthday to you. Paki-comment Gcash at name po nyo. Salamat po. Salamat, Marilu, anak Angie Ventura, shout out sabi niya. Sir Rox, gandang gabi sa Pinas. Grabe ang tigas ng pagmumukha ni Gadon, Sir Rox. Bakit kasi in-interview pa yan ng TV5? Nagsayang lang sila ng kuryente. Wala na ba silang ibang makuhang guest? Ewan ko ba? Ayun, di ba? Inano pa sila, ang problema sa inyong mga media kayo. Ginanon pa, di ba? Palagi ko, Angie, last na interview ni Gadon, hindi na ulit i-interview niyan. Nila Gretchen, bahala ka. Kung ako anak ni Gadon, Sir Rox, siguro hindi na ako lalabas ng bahay. Nakakahiya. Anong klaseng tao yan si Gadon? Baka siya ang mamamatay. Baka siya ang mamamatay bukas, Sir Rox. Malay mo, Angie. Hindi natin alam di ba? God moves in a very mysterious way nga, di ba? Sami Canlas, welcome to the club. Katok Gadon. Yun. Loretta Mercado, shout out Dapat din na yan pinag-aaksayahan ng panahon ng interview yung ganyang klaseng tao. Sayang ang oras. Tapos nabigyan pa ng katungkulan sa gobyerno. Paano niya gagampanan ng may katinuan ang kanyang
tungkulin, may malay natin dyan kung paano nga gagawin yan. Oh. Bahala si His Excellency dyan. Ha? Olive Monty, shout out. May napanood po ako kanina, vlog ng isang vlogger na napasyal sa Manila Bay. Tambak ng napakaraming basura. Dinapuan ng malalaking mga langaw. Super napakasangsang ng amoy. Sako-sakong mga basura. Ano kaya ang aksyon ng DNR dito? Ha? Sabi ng DNR peace be with you. Gidawa dyan pa. Hey. Divine Grace, my friend, shout out ha. Good evening, Sir Rock, shout out po dyan. Musta na, sensya na po, busy lang ang beauty. Divine Wilson, shout out ha. Divine Grace ulit. Ay nako, Sir Rock, anyari sa bansa natin, minsan nawala na ng pag-asa pagka ganito ang leader, pag ganito ang mga leaders natin. Talagang wala nang kapag-asa, Divine. Kala ko meron pa. Wala na. Hanggang hindi gumagalaw ang tunay na may-ari ng kumpanyang Republika ng Pilipinas at pinabayaan niya itong mga public servant na to. Kawawa ka, Juan de la Cruz. Naniwala ka. Friend Shelby Sapeda, Tia Deli, shout out, my friend, ha. Ines, Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Ha? Sabi ni Tia Deli, isang humahagibis na gabi ng lagim po para sa inyong topic today na si Boy Kuda. Wala pong alam kundi magreklamo. Pinamalupit po dahil sa siya po na-disbar. Nananalangin po siya ng masama para sa isang tao dahil kumontra po sa kanya. Naku Sir Rox, paano kung si Lord napakinggan po siya at baligtarin po ang kanyang wish? Tapos Tapos. Tapos yung kasi katok si Gadong na yan Sa kanya po tumama yung dasal niya. Siya po yung namatay. Di wow. Sa bagay si Rox, ang Diyos nga po pala niyan si Kibulok po. Yun nga yun Si Kibulok ang Diyos na itong ewan ko dito sa hayupak na ito sa totoo. Kaya di po yan marunong magrespeto at matakot sa Diyos. Totoo yan, Tia Delica at sa kapwa. Alam ko po mga taong ganyan, buhay pa, pero ang kaluluwa po ng mga taong ganyan, ando na po sa impyerno, kasama ng nagpa-party-party ng mga demonyo na si Taning. I wonder, paano po naging sekretary po yan? Tanong mo kay His Excellency, na para daw po sa mahihirap. Wala nga pong puso at awa sa mga mayayam. Wala nga pong puso at awa sa mga mayayaman, sa mahirap pa po yan, maawa. Sa mga mahirap pa po yan, maawa. Lahat po ng tao kaaway niya. Gusto niya po kasi siya po laging bida. Kaso po, ang role niya po dito sa lupa isang epal na kontrabida. Kaya Mr. Gadong Chori, magpakatino ka na at umayos ka. Ang tadhana ay mapagbiro at malupit. Sa mga taong masyadong marunong pa sa Diyos, totoo yan, Tia Deli. Masyado yatang sumobra na ang talino mo. Ay, Diyos ko po, Lord. Ikaw na po ang bahala sa mga taong may maluluwag na po ang tornilyo sa pag-iisip. Masama pong manalangin ng masama para sa kapwa. You must not forget, Sir Dagonggong, it is God who created you. He has all the power if He want to destroy you. But God is a forgiving God. Just ask for forgiveness. Huwag yung marunong ka pa sa Diyos, okay? Yun lang po, Sir Rox. And to further explanation, Tia Deli, bumabati sa atin lahat ng matamis na hello at mapagpalang buhay. God bless po sa atin lahat. Pulutin ng mabuti
ang masama ay waksi. Sa inyo pong lahat ay nagpupugay. Ito po ang inyong Tia Deli. Sa inyo pong lahat, someone cares from California, USA with love. Good night po sa ating Master Rocks. Ingat ka po palagi at ang buong family. Sa iyo din, Sa iyo din, Sister Grace, mga kayamanan ay ingatan, tadhana ay mapaglaro. Mga perang di sayo, di pinaghirapan pero pilit kinakamkam. Lamang na nga sa hatian, lahat ng kapatid gusto mo pang agawan. Lord, ayaw daw ng ganyan. Isip-isip ka, sister. Puno na daw ang iyong kaban. Share ka naman. Good night, everyone. Malay mo, Tia Deli, ha? Mauntog yung tanga na yan. Oh. Syunga-syunga yan, sa totoo lang, eh. Ha, Tia Deli? Dalaga ka, grasya kang... Ay, syunga-syunga ka talaga. Wala kang anak. Ang yaman, sobrang yaman mo. Gusto mong kamkamin lahat. Paggawa ka pa ng mga dokumentong puro paltos. Kang gago talaga araw. Grasya. Bahala na sa'yo si Lord. Simba ka ng simba. Paulit-ulit ko sinasabi sa'yo, Grasya. Pare ang tanungin mo, hunghang. Yung abogado, lalabang ka niyan, maski nabaluktot. May bayad ka eh. Diba? Oo. Grasya. Tuloy tayo. Pag nababanggit ko yung Sky Makantan, shout out. Paulit-ulit ako, Grasya, ha. Dumating ako sa buhay nyo, wala kayo. Ang laki ng tinulong ko sa inyo. Lahat na kayo, sinalahat ko na kayo, mga unghang kayo. Ngayon, ganyan ginagawa nyo sa kapatid nyo, Di mo alam ginagawa mo, baliw. Tuloy tayo, Sky Makantan. Otorni naman yan. Kupal kasi, sip-sip kasi, kups. Dapat ikaw ang mauna. Hiniya mo kasi mga tao. Kay Bibo, alam mo. Alberto Olaer, shout out. Karoke, dapat pala sa kanyon ng BRP Sierra Madre papuntang Beijing, China, sila Digong Duterte, Sara, Tambalos Los Carpio, Duterte at Atty. Salpanelo, Atty. Harry Roque, Senador Tolentino, Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo, Senador Robin Padilla, Karoke. Sila ang mga taksil ng ating bansang Pilipinas. Yan ang totoo. Meron pa bang iba? Wala na. Erwin Francisco, shout out, Matindi ang tagas ng utak niyan. Totoo. Grabe, no? Ay, Lord. Librado Ludovico, shout out, Blessed morning po. Karoke, watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Kapal naman ang mukha mo. Katok ka dun. Pag disbar ka na, hindi ka na abogado, abogado. Abogado. May katok ka talaga. Bakit ka nagtuturo? Bastos na ang uso. Erlinda Alog, shout out, Wala siyang interes sa mga sasakahan. Wala siyang interes sa mga saksakahanit. Alberto Olaer ulit. Karoke, baka malimutan ko. Advance happy birthday. Wish more birthdays to come. Enjoy your special day. God bless. Have a wonderful day. Ingat. Salamat, Alberto Olaer. 66 na ako, friend. Kakasawa na rin dito sa Earth. Makita ko lang maayos na itong mga iiwan ko rito, eh. Iyoko na, eh. Kakasawa din. Kala mo, no? Gusto ko makita kung meron nga yung sinasabing langit. Oo. Kasi dito, nandito, eh. Impyerno, saka, para sa akin, ito, impyerno, saka paraiso. Dito. Yung langit ang gusto ko makita. Impyerno, nandito lahat yung mga demonyo, mga buhay pa, mga demonyo, di ba?
Yung mga nasasabing sa paraiso, yun yung mga kagaya ng mga demonyo na nakahiga sa pera. Oh, yun, parang nakaparaiso yung mga hinainupak na yun. Ha? Maraming ko kontra sa mga sinasabi ko, alam ko. Kasi marami sa inyo talagang naniniwala na merong impyerno. Hindi ako naniniwala. Totoo yun. No. Kaya maraming demonyo rito kasi nga pag namatay ang mga hayop na demonyo, mga masamang tao, yung kanyang kaluluwa nandito. Naghahanap kung sino pwedeng mahina ang pananampalataya sa Panginoon. Yun ang papasukin ng mga ninuyupak. Kagaya itong hayop na hipag ko. Oo. Oh. Simba pa na simba yan. Oh, yan. Nagbabasa pa ng Biblia yan. Oh. Kalahin mo napasok ng demonyo. Di ba? Karamihan yan naman ang bukang bibig, mga boss. May naghurimentado. Biglang nawala sa sarili. Ano sabi? Pinasok ng demonyo. Pero yung kalangitan, yun po talaga ang gusto kong. Oo. Pero maraming dito no sa social media, maraming daldal na meron yung isa pastor, oo, kung ano-ano pinagsasabi, parang may sapak. Ayoko nang banggitin pangalan Pero ang daming naniniwala sa sinasabi niya. Mga wala pang tao raw sa impyerno, ganun gani. Kako, ano tong tao na to? Ang bilis po magsalita noon. Kala mo totoong-totoo. Tapos magpapakita siya ng ano ng Biblia. Meron daw namatay na muling nabuhay. Nakita raw si Michael Jackson sa impyerno. Saka si Pope John Paul. Nakita. Lord. Siguro napapanood niyo yun. Laki na subscriber noon. At maraming nanonood. Maraming views. Sus, Mariosip to ako. Ewan. Patawarin po ako ng Diyos kung mali ang sinasabi ko. Cassandra Daisy ulit. Mabuhay ka, Justice Leonen. Effective ka against evil, Psycho Gadon. This is your great contribution to the Filipino. Like President Pinoy, may magandang alaala, which is the West Philippine Sea. Is the West. Magandang alaala, which is the West Philippines. Panalo, sabi niya. Totoo. Pero kay Digong, wala. Tinapon niya yung panalo That's piece of paper. Sabi nung si Digonggong, no? Elizabeth Iscario, shout out good evening, Sir Rox. Ay naku. Ito namang si Gadon, ibang klase. Natanggal na nga ang pagka-abugago nito dahil sa kabasusan niya at walang galang. Super bastos. Naka-live pa ang gago na ito. Pati yung Korte Suprema, ginagago pa din. Ay naku, hoy, mahiya ka naman. Wala kang modo. Modo? Di niya alam yun, friend, kung ano yung modo. Ramon Tendila. Welcome to the club, Ramon Tendila. Ulul ka talaga, Gadon. Bobo pa, hindi ka na abogado. Ulul, abogago ka nga yan. Ang dapat mong title, hinayupak ka. Galit si Ramon. Sino na matutuwa, di ba? Elizabeth Iscario ulit, Nakakawalang gana talaga ito si Gadon. Dapat di na ito ini-interview. Walang galang. Bakit ito nakapasa sa bar? Ha? Grabe, hanggang ngayon bastos pa din. Pati yung korte, harap-harapang gumagamit ng masasamang salita. Isipin nyo, pag namatay daw yung taga-Korte Suprema, tsaka daw siya hihingi ng pabor para bumalik daw bilang abogado. Hoy, baguhin mo yung ugali mo. Marunong ka naman atang umintindi super bastos ka. Kaya dapat lang tanggalin yung pagka-abogado mo. Totoo. Parang sampalataya si Katok. Si Gadon na makakabalik pa rin siya abogado, di ba? Ramon Tendila ulit Wala kang kwentang kausap. Ang stupido ng tulad mong Gadon, sip-sip. Motherfucker.
Galit si Ramon Tella. Ramon Tella ulit, oh. Ramon Tendila. Ramon Tendila, welcome to the club, ah. Gago. Muna. Mauna kang mamatay kay Leonin, hayop ka gadun. Di kaya anak ni Leonin to si Ramon Tendila, ha. Apikan Sai, shout out, ha. Oh, Ramon Tendila na naman. Hindi, Ramon Valencia to. Ramon Valencia, shout out, ha. Bossing, huwag talaga yan. Kaya nga kinuha yan ni Kuting para pambayad utang na loob. Good morning sa lahat, sabi ni Ramon. Ramon Valencia ulit, oh. Bobo. Hindi alam ni Ogag na balahura ang bunganga niya. Totoo. Ruben Amis, shout out. Ito ang taong walang pinagkatandaan sa buhay. Mabaho talaga ang bunganga mo. Dapat hindi ito imbitahan para sa ma-interview. Totoo yan. Parang nabastos pa yung mga nag-interview sa kanya, di ba? Ida Sprek. Welcome to the club. Ida Sprek. Siga doon, dapat sa kanya ipakain sa buhaya para di pa marisan. Anong klaseng buhaya? Yung mga taga Malacanang ba? Wala, maralakas yan sa mga buhaya sa Malacanang. Rowena Yanga, shout out. Sabi niya, tama bang sabihin niya yan sa national TV? Stupid ka doon. Unanimous ang desisyon. MTRCB, anong sa inyo? Ikaw ang innocence, Ogag kang gadon. Galit si Rowena Yanga. Aray ko. Hindi ko na ulit kukontento si gadon na ito, eh. Na-high blood tong mga subscriber, tong mga nagko-comment, eh, Rowena Yanga ulit, oh. May nagreklamo ba kay Dilima? Magreklamo ka kaya, hinayupa ka. Demonyo ka, mangmang. Demonyo ka, manang-mana ka sa amo mo. Galit si Rowena Yanga na naman. Bakit nantayin mo pang mamatay? Hinduropot ka. Galit talaga si Rowena Yanga na naman, oh. The question is answerable by yes or no. Baliw. Kaya, sabi mo, His Excellency, ang makukunin ng mga advisor, eh, the best and the brightest. Ano ba yung sikatong nakuha mo? Naku. Lord. Lalong maghihirap yung maghihirap yung poverty ba? Lalong magkakaroon ng poverty pag yan ang Eto na. Chris Antoa siguro to. Tagal na wala to, ah. Shout out Chris. Karox, buti nakakausap pa yan. Ang alam ko, nasa mental na yan. Sa Beto. Beto na naman siya, oh. Si Chris na naman, oh. Karox, pareho ni Kibulok yan at Dutae. Mga baliw yan. Kung ano lang dyan, baka sampal ang... Kung ako lang nandyan, baka sampal ang ibigay ko dyan. Kulang sa suntok yan. Sa bunganga. Dapat dyan bitayin. Gusto baliw. Dapat dyan bitayin. Gusto baliw parehong amo niya. Si BBM gustong presidente, hindi naman kaya. Di mga baliw yung kawawang Pilipinas. Puro mga baliw nasa gobyerno. Kaya kayo mga Pilipino, magsigising naman kayo. Huwag pa uto sa mga baliw. Sa mga baliw. Kagadon katok. Sungal ngaling ko bunganga mo. Sana makarating to kay Katok. Text ko kaya sa akin, sabihin niyan, bugbog abutin sa akin ng Katok na yan. Ito. Hubiksito. Las Piñas. Welcome to the club.
Good morning, Sir Roque. Sa sinasabi ni Gadon, baka mauna pa siya kay Lonin. Totoo. Daldal ng daldal to si Katok eh. Si Gadong eh. Oh. Ano to? Beb, 1729. Welcome to the club, Beb. Beto, Beb. Oh. Huwag kang pasisiguro, Gadog. Baka mauna ka pa baka mauna ka pa. Baka mauna ka pa mamahinga. Totoo. Al Ulalia, shout out Sabi niya. Pag nagsalita si Gadon, parang yung amo niyang BBM. Para bang nambobola at nanguuto. Kasi alam din niyang madaling mapaniwala ang mga karamihan. Wala na tayong magagawa. Mas namamayani ang mga panatiko at uto-uto. Magising at mamulat na sana sila. Magandang araw, Sir Rox. Al-Ulalia ulit, oh. Yung madalas na pagtawag ng bobo ni Gadon, naka-address yon in general sa mga Pilipino. Ganun ang tingin nila sa atin. God bless, stay healthy, and more power, Sir Rox. Sabi ni Al-Ulalia. Frank Aquino, welcome to the club, Frank. May topak na yan, sabi niya. Frank Aquino ulit, oh. Nagsasayang lang kayo ng oras sa pag-interview sa tao na yan. Iba-iba ang sinasabi. Bobo din yan. Marlin King, shout out Sabi niya. Si Gadon po ay may katok. Sabi nga ni Ka Percy, katok Gadon. Pag nakikipagtalo sa kanya, parang daig mo pa ang walang pinag-aralan, Karoke. Pinababa mo ang pagkatao, wala siyang galang sa kahit sino, lalo na sa mga babae. Parang walang nanay, asawa at anak na babae. Nakakalungkot yan. Nakakalungkot. Yan ba ang cabinet member ni Mr. Ecstasy, Sir Rox? God bless po and more power po. Ewan ko dyan, Marlon King, paano naging cabinet member yan nung kinawa Japan? Best and the brightest ba yan? Naku, His Ecstasy, His Excellency. Naku, ito na naman. J9G3, my friend, shout out. Parang nakakaano ng basahin eh, no? Kuya Rox, favorite kaya si Gadon. Siya ang nag-imbento ng kabubo. Sabi ko na eh. Kuya Rox, favorite kaya si Gadon. Siya ang nag-imbento ng kabubo. High level ang kabubuhan ni Gadon, pero hindi lang halata. Ganon. Len Ivy Bingson, shout out Dolor Garcia, shout out. Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan sa Italy. Sabi ni Len Ivy, hanggang ngayon, sira ulo pa rin si Gadon. Dapat wag nang maalis ang pagka-disbarred niya. Wala, mahirapan na makabalik to, friend. Len Ivy ulit, Yan ang isang taong pinakabastos sa mga nakilala kong tao sa Pilipinas. Ako din. Miguelito Turingan. Welcome to the club, Miguelito Turingan. Si Disbarred Abu Gadon ay hilong-hilo sa kahihiyan niya. Bakit si Justice Leonin ba ang nagturo sa'yo na magmura-murahin, lait-laitin, bastusin yang si Madam na pinagsasalitaan niya ng salita ng isang malasanggano? Diyan ka na disbar na lagi mong ginagawa sa pagiging abusado sa kapwa-tao mo. Ay, sabi niya. Oo yan, Miguelito Anluz de Latina. Welcome to the club, Anluz de Latina. Sabi niya. Ang gago naman ni Gadon, dinadamay niya ang mga taong wala sa kanyang Ang gago naman ni Gadon, dinadamay niya ang mga taong wala sa kanyang mga kaso. 15-0 ang hatol. Ito na lang mga broadcaster. Sige pa rin na interview sa kanya. Gadon, ikaw ang bobo. Galit si Ann. Shout out. Mirna Regalado, Adorasyon Timarana na. Shout out sa inyo Boyong Kong Balong, Menopause, shout out. Brother Relly Asistio. Eman Escalona, shout out
Uy, kawawa uy sa ano ah. Hawaii, grabe. No? Marami hong Pilipinong nadamay. Oo. Jun Lagon, my friend, shout out. Cesar Pong, shout out. Brain of a roach, fits him. Yeah. Brain of a roach, fits him. Ano, ipis yung roach di ba? Okinawa Japan ka doon, no. Joaquin Mesa Jr., baboon, sabi niya. Bong Tupa, shout out. Umamin ka na. Umamin ka ng talongges, disbarred forever dahil sobrang balahurang bibig mo. Bobo, sabi mo nga. Sino bobo ngayon? Edelberto Garcia Jr., shout out Parang puwit pala ng manok ang bibig ni Gagong Gardug. Puro ebak ang lumalabas pag nagsasalita. Di ka bagay maging abogado. Pwede abogago, gago, salot ka, gadug. Ang lipo ng Pilipinas. Bobo, gago ka, gadun, bastos. Galit si Edelberto Garcia Jr. Sino matutuwa kasi sa'yo, gadon? Advisor, okay na. User, shout out. Kaya nga pinili ka para i-disbar. OG Castañeda, shout out. Sabi niya, binigyan nyo kasi ng importansya. Ano na pala nyo? Hindi naman tao yan. May sariling mundo at may something na yan. No, totoo yan, OG. OG Castañeda ulit. Anong permanent job? Wala nga eh. Walang investor, gadon. Galit si OG. Ewan ko, pagsasabihin nito si gadon. No? Anthony Andres. Welcome to the club, Anthony Andres. Good evening, Karoke. Si gadon is a perfect example of a narcissist of the worst kind. Totoo, tama ka dyan, tama ka dyan. Parang may tama nga yan, no? Reynaldo Gonzalez, shout out Nag-aral ba ng abogago yan? Ano? Nag-aral ba ng abogago? Katok parang alas sa hulog. Napakataas ng tiwala sa sarili. Kahit kawalang yan ang pinagsasabi. Ala ng kontrol sa sarili. Yang spoiled sa kabastusan at pananalita na alang paggalang sa tao kahit buhay patay alang pasintabi. Kagayang ginawa kay Pinoy nung nakaburol. Baka ang gusto na lang niyan igalang si Satanas. Totoo yan, Reynaldo, no? Ay, nako. Gadong. Reynaldo Gonzalez. Gadog, talo ka na naman, senador. Magpatintero na lang kayo ni Cope. Ginawa Japan. Yannick Ordobes, shout out no? Dapat mental hospital na ipasok. Malaki sira sa utak. Buti kang tanggapin yung nayupak na yan. Ingkong Dong, shout out. Idol Rocks. Tayo ng gadog dyan. Mahihiya si Satanas sa ugali ng gagong yan. Galit si Ingkong Dong. Ito. Ronilo Concepcion, welcome to the club. Hangal na ang taong yan, sabi ni Ronilo Concepcion. Christian Chengnak, shout out Mapagpalang gabi po sa lahat. And lalo po sa inyo, Tatay Rox. Christian Cheng ulit. Buhay pa pala si Gordon. Buhay pa pala si Gordon Gadon. Never heard kasi about sa kanya mula nang itinalaga siya ningiwi na aligasyon elevation poverty secretary fake presidential advisor. Christian Cheng ulit Tyrox, dapat dyan kay Sintong Gadon. Di na ini-interview ng matinong media. Doon na lang siya sa magpa-interview sa mga bayarang vloggers na boss amo niya. Doon siya nababagay. Ka-example lang naman ng taong sa kanya
if ano-anong ang mga nginangata at dinadamay pa ang mga nananahimik na matitinong abogado, pati si Senator De Lima na pinakulong ng isa niyang pang-boss amo, pinitikpan niya. Sintones talaga, totoo yan. Christian Cheng ulit, oh. Kaya gusto niya pa rin tawagin siyang hot torne kasi disbar na siya. Kasi wala mang ibang maitatawag sa kanya maliban sa bastos, bunganga niya. At tungkol po sa Korte Suprema, di sa lahat ng pagkakataon bad ang image nila. Sa case ni Sintones Gadon, tama lang na ginawa ng Korte Suprema, natanggalan siya ng sungay. Di po ba, Tyrox? Tama ka dyan, nak. Nakaisang oras tayo. Christian Cheng ulit, oh. Tungkol po sa ginawa niya, tungkol po sa ginawa sa kanya, 15-0 ng korte. Sabi po baga sa Sintones na Gadon, napanood ko po last time kay Judge Demjos. Ginapang daw po siya ng Korte Suprema. Wow, palibhasa gawain nila. No? Alam ko na manggapang ang korte. Napasama lang sila sa ginawang desisyon. Case ni Iwi at iba pa. Niyang mga cases, 10 ng angkan niya. Totoo yan, Christian Cheng ka. Christian Cheng ulit, oh. Thanks po sa mga video link na sineshare nyo sa akin. It's bye-bye time once again po. Till next time. God bless po sa mga matitinong na nilalang. God bless. Nak. Jane Laibana. My friend, shout out 3JCO pa. Oh. Kita niya siguro marami, hindi naman nag-comment yun. Oh. Nakaisang oras naman tayo mga boss. Ha? Magandang gabi po. God bless. Dasal. Yun na lang po ang panglaban natin dyan. Kapit kay Lord. Baka may dumating na milagro. Yun na lang po aasahan ng Pilipinas. Wala na pong iba. Lord, God, save us the Philippines. Good night. God bless.